Magugulat kayo sa ating bagong pasabog. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Ito pa lang si Epifanio Labrador, ayon sa aking mga nakuhang mga impormasyon, tinignan ko kasi mga video niya, mga kababayan, mula dun sa pinakauna hanggang sa ngayon. At meron tayong nakita. Grabe, mga kababayan. Kaya pala ganito itong taong ito. Kaya pala matapang ito na gustong kalabanin ang buong Iglesia ni Cristo. Gaano siya magmura, alipustahin ang mga kapatid, ang buong Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po ang kanyang pagbabanta sa namamahala, lalong-lalo na po ang ating kapatid na ka Eduardo Manalo. Itong ipapakita ko, mga kababayan, magugulat kayo. Itong taong ito, mga kababayan, talagang kakaiba pala ito. Parang totoo po yung ating mga sinasabi na sinaniban po ito ng masamang espiritu. At siya lamang ay nagkatawang tao. Tignan nyo po, mga kababayan, sa aking mga pagsasaliksik po, meron tayong ipapakitang video na ikagugulat ng lahat. Lalong-lalo na po ang mga nabudol nito. Tinatawag niya ang kanyang sarili na supremo, tagapagtanggol ng mga naaapi. Ito na, mga kababayan. Nakakagulat ito. Kaya mananawagan muna po ako sa mga kinauukulan. Mga kapatid dyan, nasa kapulisan, NBI, at sa kahit anong larangan na meron kayong kapangyarihan para makita itong taong ito at maimbestigahan. Iba pa itong mga kaso na hahabol sa kanya dahil sa pang-aalipusta at pangmamaliit sa ating namamahala. Kayo na pong humusga, mga kababayan. Tignan po natin ang isang video niya. 2 taon na po ito. 2 taon na po ang nakakalipas. Huwag po kayong magugulat, mga kapatid at mga kababayan, ha. Lalong-lalo na po ang mga tagasunod nito at mga nabudol ng taong ito. Meron siyang binabanggit dito na isang politiko. At meron siyang sinasabi, pakinggan nyo, huwag kayong magugulat. Huwag kayong mabibigla, mga kapatid at mga kababayan, na ang taong ito talagang merong maitim na balak. Talagang delikado pa lang taong ito. Tignan natin, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Eto na, mga kababayan, huwag kayong magugulat, mga kababayan, na uminom kayo ng tubig. Talagang mahirap panoorin ito. Talagang nakakakilabot itong taong ito. Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma, pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Sino yun? Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Eto, marami na tong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya Mayora Janice Digamo, tsaka Mayor Pretz, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Nako. Nakita nyo po, mga kababayan? Napanood nyo po? Meron siyang hawak na dekalibreng baril. Narinig nyo po yung kanyang binanggit na pag hindi umayos, hindi tumigil ang taong ito, siya na daw ang bahala. At meron siyang binanggit na 2 pangalan ng politiko. Hindi ko nababanggitin. At nangihingi ito ng 1 milyon. At siya na daw ang aayos ng lahat. Mga kababayan, grabe. Grabe itong taong ito. Kaya pala ganun na lang kalakas ang loob. Ganun na lang siya magbanta. Ganun na lang siya magmura. Ganun na lang siya katapang.
ang taong ito pala wala pala itong kaluluwa, mga kababayan. Nananawagan po ako sa ating mga nanunungkulan, mga kapatid na nasa kapangyarihan. Ibang klase pala ang pagkatao ng taong ito na si Epifanio Labrador. Kung uulitin natin, mga kababayan, sinabi niya sa kanyang video, binanggit niya doon, galing mismo sa kanyang bibig, na pag hindi tumigil ang taong ito, alam na, mga kapatid at mga kababayan. Sabi pa niya dito, mga kababayan, letra by letra, baka pang 50 ka kung di ka umayos. Marami ng tinumba ito. Baka pang 50 ka na. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kababayan, ibig sabihin, naka 49 na po siya. Sa madaling sabi, mga kababayan, birador talaga ito. Isa pala siyang birador. Isa siyang hitman. Isipin nyo, mga kababayan, sino-sino ang mga taong yun na talagang ginawa niya ng masama sa pamamagitan ng kanyang mga gawaing ito. Kaya pala malakas ang loob nito, mga kababayan, na magmura, magbanta. Pati si Congressman Marcoleta, sinasabi niya na dudukutin ang mata, malaki kasi ang mata niya. Diba? Tinatawag niya pang mataba. Lalong-lalo na pinagmumura ang ating pamamahala, ang ating mahal na kapatid na Eduardo Manalo, na ating nirerespeto. Mga kababayan, kayo na ang humusga, mga kababayan. Kaya pala napakatapang ng bibig nito. Napakatapang ng loob. Dahil na iba pala ang klaseng taong ito. May madilim talaga na gawain ito, mga kababayan. Talagang nakakakilabot pala. Grabe. Nakita ko lang ito, mga kababayan, para maging aware pa ang lahat. Dahil ang taong ito, nagpakalat ng mga masasamang salita, mga gawa-gawang mga imbentong mga kung ano-anong kasinungalingan tungkol sa ating pamamahala, at patuloy siyang naninira sa buong iglesia na talagang hindi tumitigil ang taong ito. At syempre, ikaw ba naman murahin mo ang pamamahala? Alipustahin mo kung ano-anong pagbabanta ang ginagawa mo, kakasuhan ka. At sinasabi niya dito, mga kababayan, na delikado na daw ang buhay niya, ang pamamahala daw di umano ang naguutos para gawan siya ng masama. Alam mo, Epifanio Labrador, yung mga iniisip mo na yan, sa totoo lang, gusto ka naming makita na malusog, walang sakit, walang kapansanan. Gusto ka naming makita ng personal. Ang sinasabi namin dito, walang gagawa sa iyo ng masama. Gusto ko naming makilala ng personal. Kaming mga magkakapatid. Gusto ka naming makita. Pero yung mga pinapakalat mo na sinasabi mo na nanganganib ang buhay mo, merong gagawa ng masama at tinatangka na kung ano-ano tungkol sa'yo, sa aming mga magkakapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi namin gagawin yan. Ibig sabihin, yung mga iniisip mo ngayon, yan yung konsensya mo, yan yung mga siguro ang gagawa sa inyo, kareliyon mo. Mga galit din sa'yo. Sa tingin mo, Iglesia ni Cristo lang ba ang sinaktan mo dito? Iglesia ni Cristo lang ba ang nagdadamdam sa'yo? Maski ibang reliyon. Maski kareliyon mo, galit sila sa'yo dahil sa mga ginagawa mong hindi maganda.
Epifanio Labrador. Tapos, nang huhut-hut ka sa mga followers mo, nanghihingi ka ng pera dahil hindi mo kayang pakiinin yung mga kasama mo sa bundok dahil nagtatago ka na. Tapos, idinadamay mo pa itong ibang reliyon na magsasanib puwersa kayo. Meron siyang bagong video na kung saan gumagawa po sila ng hakbang o isang revolusyon laban sa Iglesia ni Cristo. Para daw ang Iglesia ni Cristo ay mabura sa mundo. Tignan po natin mga kababayan itong sinasabi niya dito. Matindi po ito mga kababayan, yung kanyang mga agam-agam. Meron siyang mga di natin alam kung matino pa ba ito, 'di ba? Di natin kung nag-iisip pa ba ng tama. 'Di ba mga kapatid at mga kababayan? Ibang klase na yung isip niya eh. Tignan natin. Tayo kasi hindi tayo gagawa-gawa ng mga kwento para lang siraan ng tao. Meron tayong ipapakita na gawa din niya. Kumbaga, gumawa siya ng hukay na siya din ang naghukay. 'Di ba mga kababayan? Gumawa siya ng sariling hukay niya. Inisa siya ng sarili niyang mantika. Ito na mga kababayan. Ulitin ko lang ito mga kababayan, itong sinabi niya para mapanood nyo po. Ulitin lang natin. O, Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Eto, marami na itong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya, Mayora Janice Digamo, tsaka Mayor Freds, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ko 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Yun lang. Maraming salamat, Mantali. 1 milyon ang inihingi niya, mga kababayan at mga kapatid. I-comment nyo po, mga kababayan. Ito ang ebidensya na si Epifanio Labrador. Kaya pala matapang. Birador pala ito. Marami na siyang winalis. Kumbaga sa dumi, nilinis niya ito. Yung mga ayaw niya na makita na galit siya, tinatanggal niya sa kanyang daanan. Ganyan po si Epifanio Labrador. So ngayon, ang ipapakita natin mga kababayan, itong mga sinasabi niya dito na mga kasama niya na gagawa ng isang revolusyon laban sa Iglesia ni Cristo. Ba, matindi ka Epifanio Labrador ha. Mukhang nananaginip ka ha. Alam mo Epifanio Labrador, hindi na sana kita papansinin eh. Dahil nga ang tigas ng ulo mo, gusto mo talagang sumikip ang mundo mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Epifanio Labrador. Talagang naghahanap ka ng ayaw mo kasi ng kapayapaan eh. Epifanio Labrador eh. Nabulag ka ng pera. Kung sino man ang mga tao sa likod mo, hindi natutulog ang Diyos sa langit. Ibababa niya ang kapangyarihan para kayo ay pigilan kung ano man yung mga binabalak niyo sa pamamahala. Dahil ang Iglesia ni Cristo at ang aming namamahala at ang buong Iglesia ay kinukupkup ng dakilang Diyos sa langit. Merong gumagabay po sa Iglesia ni Cristo. Kaya kahit sinong mga kumalaban, mga malalaking tao hanggang sa pinakamaliit ay hindi nagtatagumpay. Yan ang ipasok mo sa iyong kokote. Dahil kaming mga magkakapatid sa buong Iglesia ni Cristo ay kasama po ng pamamahala. Kasama kaming makikibaka paglalaban namin
ang aming kahalalan, ipaglalaban namin ang aming pananampalataya. Mahal namin ang aming tagapamahala. Kung sino man ang mga kasama mo dyan, hindi kami natatakot. Kaming mga magkakapatid, handa kaming makibaka para ipagtanggol ang aming pamamahala. Mga kababayan, syempre, nanggigigil din kasi ako mga kapatid. Pasensya na po kayo. Talagang yung ginawa niya sa pamamahala kasi hindi katanggap-tanggap eh. Pero dahil tayo po ay lubos na sumasampalataya, ipanalangin natin si Epifanio Labrador na maging maayos siya ngayon. Sana makita po natin siya na malusog at wala pong kapansanan. Dahil mananagot siya sa batas, maghihimas siya ng rehas. Yun lang naman ng atin eh. Pero yung mga sinasabi niya na gagawa natin ng masama, Epifanio Labrador, guni-guni mo lang yan. Hindi ganyan ang gawain ng Iglesia ni Cristo. Kung sino-sinong binabanggit mo, pati Eagles, na nananahimik, ngayon tinakwil ka na. Hindi ka naman pala miyembro eh. Ginagamit mo lang sila eh para yabangan, magyabang. Hindi ganyan ang gawain ng Eagles, Epifanio Labrador. Marangal at respetado ang Eagles na ito. Na kung hindi ako nagkakamali, ang Fraternal Order of Eagles ay naitatag noong 1979. Oh, 'di ba? Malawak po itong samahan na ito. Nang layunin din ito umayos ang buhay ng mga Pilipino. Kilala po sila sa mga pagtulong sa mga kababayan natin na naghihirap. Kung isa kang miyembro, hindi ka nila kukonsintihin, Epifanio Labrador, tapos ipagyayabang mo pa na, hindi naman ako nagyayabang eh. Isa akong Eagles, marami akong kuya sa kaate dyan na kukup-kup sa akin. Nag-offer na nga sila eh. Naku po, Epifanio Labrador, wag nga kami. Marami tayong kilalang Eagles dyan na nasa gobyerno. Marami ding kapatid. Ang gawain ng Eagles respetado at marangal. Pero yung gawain mo, mukhang malayo sa iniisip mo, Epifanio Labrador. Talagang nagyayabang ka lang at ini-scam mo yung mga yung mga supporter mo. Nang huhot-hot ka pa ng pera. Sanib-pwersa na daw ang KOJC, INC, at mga Duterte para habulin siya at itumba siya. Isipin mo, gumagawa-gawa ng mga engagement, mga kababayan, para makuha yung attention eh. Ang dami niyang dinadamay eh. KOJC, Iglesia ni Cristo, mga Duterte, hinahabol daw siya. Ano ka, Epifanio Labrador? Isa ka bang high value? VIP na tao para gawin ng KOJC, INC at mga Duterte? Isa ka bang high value person? Meron ka bang halaga sa mundo? Wala, Epifanio Labrador. Yung mga sinasabi mong yan ay gawa-gawa lamang at namemera ka lang para yung views mo maraming manood pero wala eh. Sablay pa rin ang video mo. Hindi na sana kita papansinin eh. Umag ka kasi. Gigigil kasi ako mga kapatid. Pasensya na po kayo. Ito na, ituloy na natin. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na talagang sumusuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, hindi na po natin patatagalin. Pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po sa
bumiyahe po kasi kami. No? Bumiyahe po kasi kami kasama po ng aking pamilya. Siyempre ng mga kasama natin. No? So, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak. No? Marami tayong pamilya na pwedeng magbigay proteksyon sa atin o makatulong sa atin. So, yun nga, alam naman natin kung ano ang plano ng INC. Ang plano po kasi ng INC, hindi naman po talaga kasuhan lang tayo. Meron po kasi nakarating sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, na ang pinaka purpose pala talaga, para lang hindi halata, no, na ang plano nila sa akin ay patayin o itumba. Kunyari, dadaanin nila sa legal. No? Pero, meron na silang mga tao na inatasan para po kung sakali tayo po ay patayin. Yan po, kasi alam naman natin kung gaano po talaga kakriminal itong iglesia ni Manalo. Mga kababayan, na ang pinaka purpose pala talaga, para lang hindi halata, no, na ang plano nila sa akin ay patayin o itumba. Kunyari, dadaanin nila sa legal. No? Pero, meron na silang mga tao na inatasan para po kung sakali tayo po ay patayin. Yan po, kasi alam naman natin kung gaano po talaga kakriminal itong iglesia ni Manalo. Mga kababayan at mga kapatid, narinig nyo po ang bibig nito na ang Iglesia ni Cristo daw gagawa daw ng masama para sa kanya. Epifanio Labrador, hindi gawain ng Iglesia ni Cristo yan. Kung meron man nagagawa sa iyo ng masama, yung mga tao sa likod mo, Epifanio Labrador, kung sino man sila, tapos ang gagawin nila, ibibintang sa Iglesia ni Cristo. Diba? Ganyan yung gawain ng mga kalaban ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga gawain nilang masama ay binibintang sa pamamahala. Hindi yung gawain ng pamamahala, Epifanio Labrador. Ang gagawa niyan sa'yo, mga kareliyon mo din. Isipin mo kung sino-sino ang mga binabanggit mo sa video mo, makagawa ka lang ng kwento. Diba? Lahat ng mga bumubulong sa'yo na masasamang espiritu, isipin mo, binanggit lang daw sa kanya na ganito, ganyan, may gagawa na ng masama, binanggit mo, Iglesia ni Cristo, ang number 1 na gagawa ng masama. Nako, Epifanio Labrador, lalo mong pinapasikip ang mundo mo. Lahat ng mga sinasabi mo, puro gawa-gawang kwento yan. Grabe ka talaga. Ang gusto lang namin, Epifanio Labrador, makita ka ng malusog. Makita ka ng kumpleto ang katawan mo. Panagutan mo yung mga ginawa mo. Buong Pilipinas ba naman pupuntahan mo Kasi buong mga lokal at mga distrito na binanggit mo, pinasama mo ang Iglesia ni Cristo, kung ano-ano mga pagmumura, pinagbantaan mo ang pamamahala namin. Ang gusto lang namin, panugutan mo yung batas. Hindi yung kung ano-anong mga pamimintang na ganito, ganyan, gagawa na ako ng masama. Ang gagawa ng masama sa'yo, kareliyon mo din. Diba? Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka ng Iglesia ni Manalo. Hindi po ni Cristo kasi pagkakaalam ko po kasi sa Iglesia ni Cristo, ayon po kasi sa akin nababasa sa Biblia, yan po ay maawain, yan po ay matulungin, mabait, mapagpatawad, at higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit kung makikita nyo po panahon ni Jesus Christ. Kaya nga po nagagalit sa kanya yung ibang mga tao dahil ang dami pong sumusuporta sa kanya.
Pero sa kabila po ng kanyang mga naranasan, mga narinig, mga sinasabi ng tao, never po niyang ginamit yung kanyang impluensya, never niyang ginamit yung dami ng mga tagasunod niya para lamang po gumante. No? Yung po kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na iglesia ni Kristo. Hindi po katulad ng iglesia ni Manalo, na akala mo magaling lang sila pag sila ang naninira. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, magaling lang ang iglesia ni Manalo pag sila ang naninira. 'Di ba? Pero kapag sila ay nabuking, kahit totoo yung sinasabi natin, pag umasta akala mo hindi magaling manira sa ibang reliyon. 'Di ba? Alam nyo, kagabi po habang ako po ay nasa biyahe, kami, dahil sumakay lang po kami sa sarili naming sasakyan, actually sa pinsan ko na van, marami po kong nakausap habang nasa van ako, may nakakausap ako. Ang dami kong natutunan, ang dami kong nalaman, ang dami kong natuklasan. No? At pagkatapos nun, syempre pinatay ko na yung cellphone, bigla akong naisip na buksan yung comment section. No? At binasa ko yung nakasulat doon na ang pagkasabi, mga minamahal kong mga kababayan, wala daw silang pakialam kung minura man ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko, dahil Diyos naman daw ng mga Katoliko yon. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Nung minura po ni Digongyo yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang dami pong nag-react, ang daming nagalit ng mga pastor, mga ministro at iba pa. Lalong-lalo na yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi kung gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. No? So, ibig sabihin, lumalabas na kaya nag-react yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga ibang mga ngaral, lalong-lalo na yung mahigpit nilang kalaban, yung MCGI ba yun? O, yung dating daan. Dahil sa minura ni Duterte, no? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang tanong, umimik ba? Pumalag ba? Nagalit ba yung iglesia ni Manalo nung minura ni Duterte yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi sila umimik. Bakit? Unang-una, ito ang nakikita ko, takot sila dahil hindi nila kaya si Duterte. Dahil kung alam mo, Epifanio Labrador, kung nagawa man ni Pangulong Duterte yon, siya yun meron siyang dahilan kung bakit nagawa ni Pangulong Duterte yon. Sa tingin mo, 'di ba? Hindi naman pinapakialaman ni Pangulong Duterte ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman niya ginagawa yung mga gaya ng ginagawa mo, gaya ng mga ginagawa ng mga kareliyon mo, na direct to the point na lumalampas sa guhit itong mga kakampi mo, lalong-lalo na ikaw. Nagdirekta ba siya? Dinirekta ba ni Duterte o ni Pangulong Duterte ang Iglesia ni Cristo? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Paano magre-react ang Iglesia ni Cristo? Malaya ang Pangulong Duterte na kung anong sabihin niya, 'yun ang paniniwala niya. Pero hindi siya dumedirekta sa kahit sino man na in general. Ikaw, anong ginagawa mo? Kasama ng mga kasama mo na akala mo sinong malilinis, sinong mga bayani, na yung ginagawa mo daw, yung ginagawa mo, ikaw na nagsabi, isang kabayanihan para sa bayan? Ganyan ba ang gawain ng bayani? Tinutuligsa mo ang Iglesia ni Cristo? Nagbibintang ka ng mga gawang mga kung ano-ano na wala kang patunay, wala kang mga ebidensya? Epifanio Labrador,
Pagkakaalam ko, wala nang laman yung utak mo eh. Epipanyo Labrador eh. Ang laman ng utak mo eh, puro puro buhangin eh. Puro buhangin na, buti pa yung buhangin na papakinabangan. Pwedeng pangpalitada ng semento sa mga pader. Eh yung utak mo, hindi na eh. Hindi na pwedeng pakinabangan yung laman ng utak mo eh. Eh mas matalino nga yung mga mangmang kaysa sa'yo eh. Ikaw, super mangmang ka eh. Kumbaga sa mga mangmang, ikaw na yung pinakabobo. Sa lahat ng mga bobo, Epipanyo Labrador. Ituloy pa natin kung ano ang mga sinasabi ng bobong ito. Dahil kung mga taong pag-uusapan, mga kriminal, mas maraming kriminal. Maraming mamamatay tao si Duterte. Diba? So, kaya dahil hindi nila kaya, takot ang iglesia ni Manalo, tameme sila. Kahit minura. Yung O mga kababayan, sabi niya, ang iglesia ni Cristo daw ay takot sa mga Duterte. Diba? Yun ang sinasabi niya. Gusto kasi ni Epipanyo Labrador na ang iglesia ni Cristo ay awayin ang mga Duterte. Anong dahilan? Wala namang dahilan eh. Alam mo, Epipanyo Labrador, nagre-react lang ang iglesia ni Cristo at pamamahala. Direkta mo na siniraan na wala kang ebidensya, wala kang dahilan. Eh, paano makikisaling ang iglesia ni Cristo? Ang iglesia ni Cristo ay kapayapaan. Eh, wala namang dahilan ang iglesia ni Cristo para kontrahin si Pangulong Duterte. 'Di ba? Oh. Kayo-kayo lang naman ang ayaw ng kapayapaan, yung mga amo mo, mga kareliyon mo. Nagagawa-gawa ng mga rally, gusto daw pantapat sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ayun. Wala pang 200 ang pumunta. Mukhang nilangaw yung rally nila. O meron pa daw yung 31. Yung darating na linggo, magra-rally daw sila pantapat sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nako, nilangaw nga itong unan yung rally eh. O, pinagyayabang mo, solid kayo. Nandito na, ako ang ifo-front nila. Ako ang spokesperson nila. Magtatatag kami ng isang revolusyon para pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Eh, hindi ka nga umaattend ng rally. Tignan mo yung mga kareliyon nyo. Iilan lang ang nabobola nyo at nai-scam nyo sa mga ipinaglalaban nyo yung mga ipinaglalaban nyo na wala sa katwiran. Ganyan kayo. Na gusto nyong guluhin ang Pilipinas, yung mga gawain nyo. Oh. Buti nga may Iglesia ni Cristo, may pamamahala na tumayo para sa kapayapaan eh. O tignan mo yung mga kongresista, mga ilang mga mambabatas, halos karamihan sa kanila wala nang gana sa isinusulong ninyong mga impeachment. O tignan mo yung number 1 na promotor, si Abante. Diba? Ayaw na niya. Kasi ang dami ng dahilan kasi kesyo magkakaroon na ng election, campaign na, 'di ba? Yung iba naman, yun din ang dahilan, wala na daw time para pag-usapan ng impeachment. Oh, 'di ba? Nagkaroon ng katahimikan sa kaguluhan na ginagawa nyo. Sasabihin nyo walang epekto itong ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Eh tignan nyo ngayon. Yung impeachment na isinusulong nyo, malamig pa sa isang bangkay. O may naririnig pa ba tayo? Ang naririnig lang natin yung mga kasama mo dyan na hindi ganun kadami. Kayo-kayo na lang yan eh. Isipin mo, sabi mo, solid kayo. May pantapat kayo sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo.
Eh, yung rally nyo, nilangaw nga eh. Oh, sasabihin mo, nagkakaisa kayo. Alam mo, Epifanio Labrador, kung ikaw ang spokesperson, eh, lalong negative ang resulta ng gagawin yung kung ano man yan para pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Hindi nyo na pinapakita na mga Duterte ang kalaban nyo eh. Iglesia ni Cristo na ang direktang inuusig nyo. Kumbaga, ginawa nyo lang dahilan ang mga Duterte para magkaroon kayo ng dahilan para direktang usigin yung Iglesia ni Cristo. Oh, di ba? Yan naman ang totoo, mga kababayan at mga kapatid. Dahilan na lang nila ito, pero hindi kayo magtatagumpay. Ang Iglesia ni Cristo hindi na matatalikod na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, hindi na ito maitatalikod pa. Yan ang totoo. Yan ang doktrina po sa Iglesia ni Cristo na yan po ang pinapatupad ng aming namamahala na ka Eduardo Manalo. Mula kay Ka Felix, kay Ka Eranyo, hanggang ngayon. Marami nang kumalaban, marami nang gustong subukan na pabagsakin ang namamahala at ang buong Iglesia ni Cristo. Hindi sila nagtagumpay. Lahat sila bumagsak sila. Alam nyo kung bakit? Hindi naman gumaganti ang Iglesia ni Cristo sa mga gaya ng ginagawa nyo. Alam nyo sino gumaganti? Alam yan ng mga kapatid. Oh, tapos ikaw lang na isang kutong lupa na akala mo isa kang langaw na kumapit sa kalabaw. Feeling mo ikaw na yung hari. Pero Epifanio Labrador, masasabi ko sa iyo, magbagong buhay ka na. Di ko natatapusin yung video, mga kababayan at mga kapatid. Pareho lang naman na kung ano yung sinabi niya sa una, hanggang sa huli, ganun pa din. Paikot-ikot lang yung ginagawa niya. Hindi ko na sana ito i-content, hindi ko na sana ito gagawa ng reaction video, mga kababayan at mga kapatid. Pero dahil ayaw tumigil, ayaw itikom ang bibig, akala mo siya pa yung biktima dito. Sino ba ang nauna, Epifanio Labrador? Sino ang gumawa ng sariling hukay? Ikaw yun. Tapos ngayon, magmamakaawa ka. Sinasabi mo, porke mahirap ako, madali nila akong anuin, gumagawa na sila ng hakbang na masama tungkol sa akin. Ang KOJC, Iglesia ni Cristo, mga Duterte, gagawan ako ng masama. Sino ka para gawan ka ng ganon? Guni-guni mo lang yan. Ang gagawa sa iyo niyan ay mga kareliyon mo. Yan ang ipasok mo sa kokote mo, Epifanio Labrador. Kami, nananalangin kami, Epifanio Labrador, na makita ka namin ng personal. Na makita ka na maglibot sa buong Pilipinas. Na haharapin mo ang makapal na papeles o patong-patong na libel case dahil sa gawain mo na gumawa ka ng mga istorya na akala mo isa kang historiador, na gumawa ka ng malanobela na mga talata na ipapangbudol mo sa mga supporter mo para mapaniwala mo sila. Gumawa ka ng mga kwento na wala kang mga basehan na maipakita. Kung meron, let's do it. Kita-kita tayo, Epifanio, sa korte. Yan ang hinihiling namin. Makita kang malusog.
makita kang nakakapagsalita pa. Diba? Paano ka namin makakasuhan kung may masamang nangyari sa'yo, di ba? Yun sana ang intindihin mo. Epifanio Labrador, nagtatago ka na. Kulang na lang gumawa ka ng takanel para makapagtago ka. Pero sabi ko nga sa'yo, sa dami ng mga kapatid, yung Eagles nga, pinapahanap ka na Yung pinagyayabang mo na kasama ka sa isang respetadong grupo na yan, pinapahanap ka na rin ng pinagmamalaki mong kasamahan hindi ka naman pala miyembro Hindi kasi yung gawain ng isang Eagles. Marangal ang mga Eagles. Tapos, pinagyayabang mo na miyembro ka nila. Naku po, tinakwil ka na. Kung isa kang miyembro, kung legit ka, itatakwil ka nila. Kung ako Eagles, itakwil ko yan. Hindi ganyan ang gawain ng Eagles Marangal ang mga Eagles. Marami akong kilala. Lalo na sa gobyerno. Marami ding kapatid na miyembro dyan. Mga respetado yan. O mga kapatid at mga kababayan, yan na muli ang ating pasabog dito. Sana po, kung saan man po kayo, sa panig ng mundo, lalong-lalo na po ang aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Nandito po ako. Kaming mga vloggers na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nandito po kami para ipagtanggol ang ating pananampalataya. Ipagtanggol ang ating namamahala sa mga kung sino-sinong mga sinaniban ng dyablo para magkatawang tao, para usigin ang ating pananampalataya. Hindi sila magtatagumpay. At yung mga gusto pang gumaya kay Epifanio Labrador, mag-isip-isip na kayo. Kung gusto nyong sumikat, sige, magpasikat kayo. Tignan natin kung hanggang saan kayo. Ako, mga kababayan, hindi ako bilang vlogger dito. Ipagtatanggol ko po ang aming namamahala bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bilang bahagi ng isang katawan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po ako sa pagtatanggol sa ating pamamahala. Kaya mga kapatid, wag po tayong mawalan ng pananampalataya na si Epifanio Labrador makita natin na malusog para harapin niya ang mga kaso na kailangan niyang panagutan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Maraming salamat po mga kababayan at mga kapatid. Once again, ako po si The Wonders Philippines. Mga kababayan, mabuhay po.